upang sa pamamagitan ng iglesia, doon po maipakikilala ang mga ang buong kapuspusan ng Diyos. Maipakilala sa mga pamunuan. Saan pa? Sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan, at ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. No? Sa pamamagitan po ng iglesia. Ano ba itong iglesia? Ano ba ang iglesia kasi? Tumayan po natin ang mga sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 1, versikulo 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, yung mata pala yung puso, no? Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamanas sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying mag-ulit sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutan ito, kundi naman sa darating, sa kaiba-ibabawan ng lahat. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya ang pumuspos ng lahat sa lahat. Ano po pala yung iglesia? Ito po yung katawan ni Kristo. Tapos tayo naman, ipinagpipilikan natin yung ating sarili doon sa kautusan. Ipilit po natin ang ating mga sarili sa katawan ni Kristo. Dahil kasi may mga bahagi po tayo sa katawan. Tayong mga hintil. Ang pangako po ng Diyos ay hindi sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tatanggapin po natin dito ang Espiritu na ipinangako ng Diyos.